Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos, ating ngayong dalangin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakina mo, ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amang Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinispos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan. Sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nanalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon
Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa mga umuusig sa sinumang tao. Ito'y iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at ng iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko pa rin, ano? Kahapon lang yun. December 26 pa lang ngayon, mga kapatid, at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Stephen. Isang araw makapasko. Ginugunita natin ang kinikilalang pinakaunang martir ng simbahan. Parang hindi napapanahon, ano ho? Uneventful, kumbaga. Sabi nga ng mga mga English speaking, uneventful. Sa kalagitnaan kasi ng mga pagsasaya, tayo ay nagdiriwang ng pagbubuwis ng buhay ng pinakaunang martir ng simbahan. Pero hindi ba't ito rin ang hinangad ng mga martir ng simbahan? Ang pagpasok sa fullness of life sa pamamagitan ng pinakamataas na antas ng pag-aalay ng sarili. At ito po ay sariling buhay o kung kinakailangan ay kamatayan para sa kaharian ng Diyos. Inihahayag po nito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kung titingnan po kasi natin sa lente ng pananampalataya, akmang-akma po ang pagdiriwang nating ito ngayon.
Ayon po sa banal na kasulatan, noong malapit na siyang sumulong sa sinasabi natin kanina na pinakamataas na antas ng pag-aalay ng kamatayan para sa kaharian ng Diyos, tumingin siya sa langit at nakita niya ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanan ng Ama. Ang panawagan sa atin ng napakinggan nating mabuting balita, maging ito ay nagmula pa sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, ay ang magalang nating paggunita sa mga martir ng pananampalataya noon at ngayon. Alam nyo ngayon marami rin hindi nga lang masyadong napapangalanan o maaari namang nasa proseso na ng pagkilala sa kanila. Bukod doon, ang alalahanin din at pakatandaan ang kanilang ganap na sakripisyo dahil sa pagmamahal. Ang pagmamahal pong ito ang dumaig sa karahasan, sa kamatayan. Para kay Stephen, bukas ang kalangitan, naghihintay sa kanya. Kung paanong sa kanyang puso'y bukas din ang kapatawaran na naghihintay para sa mga executioners niya. Kaya po niya, tayo man ay hinahamong ituon ang ating paningin kay Jesus sa kalangitan, sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa buhay, at kahit sa banta ng kamatayan, hindi man sa kamay ng mga executioners, maaring sa banta ng kamatayan ng mga sakit o mga sakuna, kay Jesus po natin huhugutin ang pag-asang naibigay na niya sa atin noon pa. Kung paanong naibigay niya ito kay Stephen. Dahil doon sa pag-asang yun, mga kapatid, hindi na po tayo nalalayo sa langit. Ang pagsaksi po natin sa mga bagay na makalangit ay ang mismong pagpapakatao natin. O pwede ring sabihin ng baligtad, ang pagpapakatao po natin o yung pagsusumikap nating mamuhay ng naaayon sa kung paano ba namumuhay ang nasa fullness of pagiging tao. Ito po ang preview natin ng langit. Ang ating buhay na hinubog ng naaayon kay Jesus. Maamo, ngunit matapang. Mapagpakumbaba, ngunit marangal. Payapa, ngunit malakas. Unang naging diakono ng simbahan, ginugol po ni Saint Stephen ang kanyang buhay sa pagkakapatiran. Yan naman ang role ng mga deacons. Meron tayo ditong deacon. Kilala nyo ba? Ang deacon natin dito. Siya yung laging kasama ni Bishop pag nagmimisa. Dati siyang brother o seminarista na ordinahan noong December 5, kasabay ni Father EJ. Kilala nyo rin ba si Father EJ? Matagal siya ring naglingko dito at hanggang ngayon, naiimbitahan pa natin kasi nandyan lang naman siya sa malapit. Sabay silang inordain noong December 5, si Father EJ sa pagkapari, si Richard Lim naman, si Reverend Richard Lim sa pagiging diakono. At kung inyong mapapansin, ang trabaho niya at ng iba pang mga deacons ng simbahan, dito sa atin wala pang mga permanent deacons o yung mga diakono na mga may asawa, tatay, may pamilya. Pero ang trabaho ng mga permanent deacons at ng mga transitional deacons katulad ni Reverend Richard Lim, yung
nakafocus hindi lamang dito sa pagmimisa o pag-asiste sa pari o sa bishop primarily, kundi sa buhay, pagkakapatiran, brotherhood and sisterhood o fraternal life ng simbahan. Kaya po kung mapapansin nyo, aktibo rin siya sa mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga simbahan para sa ating mga collaboration efforts, tsaka doon sa ating pagpapakain tuwing Huwebes. Bukod doon, aktibo rin ang mga diakono sa simbahan sa pagkakawang gawa. Ayan, yan ho yung ginagawa natin. Hindi lamang tuwing Huwebes, kasi yung mga Huwebes na regular natin, yung mga pumaparito. Pero yung mga hindi makaparito, tayo po ang pumupunta sa kanila. At sila po ang nangunguna sa mga ganitong gawain ng simbahan. Sa kanyang martyrdom, mga kapatid, ni Saint Stephen, nagsisilbi po siyang masaganang pinagmumulan ng ating inspirasyon sa patuloy na pagsisilbi sa Diyos at sa ating kapwa. Sa patuloy din naman nating pagsusumikap maging mga tunay na misyonero ni Kristong nagpapahayag ng mabuting balita, kahit hindi tayo dikon o kahit hindi tayo pari, basta kaya natin sa abot ng ating mga kakayanan, sa abot ng ating lakas, sa maaabot nating kapitbahayan, at sa abot ng ating panahon at oras, kung saan mas masidhi ang uhaw sa pag-asa at kaligtasan. Sa pagdulog po natin mamaya, sa dulang ng Ama, hilingin natin sa Espiritong Banal na iugnay tayong matibay sa pinagmumula ng tunay na giting at sigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa Kanya na nagsusustain sa atin, sa Kanya na nagpapala sa atin, at walang sawang nagbibigay buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, nasa inyo po, katulad ni Saint Stephen, ang aming buhay. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinapaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin at pati na rin yung mga iba pang mga martir ng simbahan, pananalangin para sa simbahan mismo at sa iba pang kapwa natin na inaabot ng simbahan. Sa bawat dalangin ng atin pong tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatanong-tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo.
Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, mga kapatid, buong kapakumbabaan po nating ilapag sa dambana ng Nazareno ang mga pinag-aalayan natin ng ating buhay, ang mga natagpuan nating bukasyon, mga pinaglalaanan natin ng ating lakas, talento, panahon, at mga tinatangkilik. Itaas natin silang lahat sa krus. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na may aalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po tayo. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga martir at mga banal, katulad ni Saint Stephen, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mapayapa at tahimik na gabi, isinilang sa sabsaban ang sanggol na si Jesus upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama sa buong sanlibutan. Anghel sa langit ay nag-aawitan, nagpupurit sa pagsinang ng buktong niyang anak upang ipadama ang pagmamahal niya at kaligtasan sa buong sanlibutan. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag sa araw ng Pasko. Masdan ang liwanag ng tala sa dilim, ang sagisag ng kanyang paghahari. May ligaya sa bawat ngiti ng tao. Dumating na ang araw ng Pasko. May pag-asa, may ligaya, may liwanag ang araw ng Pasko. May liwanag ang araw ng Pasko.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finansupis ang Nazarene Images, Nazarene Medallion, at ang Nazarene Novena and Private Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ang Diyos na humawi sa kadiliman, noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa, para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan at kaluguran, bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang silang ay tatlong haring nagsigalang, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon na'y magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo magsilawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuwat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan.